Paliwalas ang panahon nang datnan ko ang maliit na barangay ng Pantalan sa bayan ng Orani. Katatapos ng bagyo, hudyat upang muling magbanat ng buto ang mga kalalakihan. Tamang-tama upang sulitin ng mga mumunting anghel ang araw upang magsaya at maglaro sa piling ng isa't isa. Ngunit hindi paglalaro ang prioridad ng batang nasa dulo ng bangka. Ang oras po ng pagsusuro ay ano po? Minsan po alas 2 ng madaling araw hanggang alas 4 ng madaling alas 4 ng hapon. Labasan na yun, matulog ko eh. Baka maano yung ulo niyo ma'am, bababayan ma'am. Hindi naman yun, tinatamaan mo, medyo ako, hindi naman. Tayo na naman daw. Baka dito ako maglagay ng alamang sa mga. Karen, saan ang ginagawa nyo? Nagkakasago. Para po ano, para po pag mamaya maghuhuli na lang ng alamang. Alamang, nanguhuli na po. Palapang ganito. Naglabayan ng alamang to. pagsusuro ang tawag sa uri ng pangingisda kung saan hinuhuli ang mga alamang o maliliit na hipon sa pamamagitan ng supot o lambat na may maliliit na butas at ikinakabit sa suyod. Kuya, bakit namatay? Wala sinabit ako sa... Nakain ng LSD ang lambat, dahilan upang tumigil ito. Kaya't minambuting putulin na lamang. Siguradong mababawasan ang ipunin ni Clarence. Si Clarence ang tagapaglubog ng palapa sa dagat na nagsisilbing bahay ng mga alamang. Sa murang edad ni Clarence, kinaya niya ang 4 hanggang 5 oras sa pagsusuro o pag-aalamang. Kailangan na po akong tumulong sa magulang ko. Kahit konting bagay lang, tutulungan ko na po sila. Ilang oras matapos ilubog, balik ang grupo sa pagsusuro. Natusok ka nito, talagyatin ka. Ito ang pangunahing hanapbuhay sa mga baybayin ng Bataan. Maggagabi na rin bago kami matapos. Sa pangalawang pagkakataon, tumigil ang bangkang aming sinasakyan. Naubusan kasi ito ng gasolina. Pero swerte na rin dahil may napadaang bangka upang hilahin kami sa Pampang.
800 pesos ang kinita nila nung araw na yon. 150 para sa gasolina, 300 para sa may-ari ng bangka, at ang natira ay paghahati-hatian ng tatlo naming kasama. Para kay Clarence, ilalaan niya ito hindi para sa sarili, pero para sa kapatid niya at pang-ipon para sa darating na linggo. Pagkala kayo dyan, sumama ko sila. Kakakala ka. Ay, sa may Chuchu TV, sa may 8. Ano yan, guys? Kahit pagayari. Ang ulam po namin, mami, ang gabi. Ayan. Ayan. Mami, Chuchu. Hanap na lang po ang pambigas. Kinabukasan, nagulat ako sa tumambad sa amin. Tuluyan nang nasira ang tirahan nila Clarence. Wala pong natin sa gamit namin po. Magkapatid. Paano kayo papasok sa Lunes? Wala. Titignan na lang po namin. Nakapasok na po kami. Dalawa lang sila ng kanilang kapatid habang malakas ang bagyo. Gusto mo pa rin pumasok? Opo. Kasi Sayang po yung pag-aaral. Hindi alintana ni Clarence ang nasira nilang bahay. Higit na bumabagabag sa kanya ang paggawala ng alkansyang ilang buwan ding pinag-ipunan. Baka hindi na niya makita ang bibisitahin sa darating na linggo. Isang espesyal na araw sana para sa kanila. Baliwala ang sugat, makaipon lamang ng pamasahe. Sinulit na lamang ni Clarence ang pagkakataon upang mabawi ang nawalang pag-asa. Nang matapos ang pangangalakal, agad niyang binenta ang lahat ng nalikom na lata at plastik. Oh, dalawang kalate. magkano yung nakalakal nyo? Wala yung buko. Akala ko, tapos na ang gawain ng bata sa araw na iyon. Si Clarence, humanap na naman ng pagkakakitaan sa kabilang pampang. Doon po tayo sa may kabilang po tayo sa kabilang pangpang. Magkano tayo? Mga plastic po muna. Ang munting bangka ni Clarence, tuluyan nang nabutas. Bawal yung mga laruan. Pero, hindi lamang siya ang naabutan namin. May mga bata rin naghahanap ng konting pera sa tambak ng basura. Hoy, tignan nila, baka lumen. Huwag na ganyan, nakakabasa ka na. Pag-inis ka, lulubog tayo. Pero hindi sila huminto sa pagsagwan. Patuloy ang magkapatid, makabalik lamang.
Nang makaipon na ng pamasahe, agad-agad na tumungo sa poso ang magkapatid at naghanda sa pagbisita ngayong araw. Nag-ibon po kami. Namlati po kami sa kabilang pampang para lang po makapunta sa Baranga. Pupunta po dito sa mama ko tuwing linggo po. Linggo po ng alauna. Alauna na nga. Imbis na pagkain nilang magkapatid ang bilhin, pansit canton bilang pasalubong sa isang espesyal na tao. Pagka po na nga niya, naisip niya daw po kami. Talaga paborito niya po yun, ma'am. Pagkababa ng jeep, agad na nagpunta ang dalawa sa Bataan Jail Management and Penology. Sa araw na iyon, muling magtatagpo ang mga pusong minsang pinaglayo ng pagkakataon. Ano naramdaman mo habang nakita mo si Mama? Para po maiyak. Kasi po ngayon ko na lang po ulit makikita ng mama ko. Pero po pinigil lang ko. Naisip ko kung mahal na po ba si mama. Kung ano po ginagawa niya. Tinatutulog na po ba siya o hindi ba. Tingin ko po nahihirapan po siya. Sobrang nahihirapan po. Kasi, Hindi niya po kami kasama. Pinayuhan ko siya. Labanan niya yung problema. Kasi ang nakita ko sa kanya, sa batang edad niya, hinaharap niyang mag-isa yung problema ng pamilya. Kasi dalawa lang silang nagpapalito. Pareho silang lalaki. Ayon sa kwento niya, siya nagluluto. Makain sila din. Siya yung gumagawa ng paraan para makakain sila. Kaya naiyak ako sa kanya. Makilala ko. ano yung nagpapatatag sa inyo magkapatid? Parang inisip lang po namin, nandiyan pa po si nandiyan pa po si mama. Babantay rin. Inisip lang po namin, nagtatrabaho lang po siya pa. Papatuloy mo yung ginagawa mo. Para lang po mabuhay. Kahit wala po siya. Ilang hakbang lang sa kanila ang paaralan. At sana'y ilang hakbang na lang din ang pag-asang makapagtapos. Sapat nang mabatid ni Clarence ang salitang sakripisyo upang mabuhay silang dalawa. Tulad rin siya ng ibang bata. Ninanais makapaglaro at higit sa lahat, nangangarap. Sa pangarap na pagtatapos, para sa kanya, ang edukasyon ay siya ring paglaya ng kanyang ina. Pinatatag na ng alad ng hangin ang katawan ni Clarence. Pero minsan sa isang linggo, nagbabalik ang tindig niya tulad ng isang sanggol na nangangailangan ng kalinga ng isang ina. Patuloy na umaasa ang batang pantalan nung nawali sapat na ang sipag at yaga upang muli siyang daungan ng ngiti ng pag-asa at yapusin ng yakap na papawi sa pagod niyang katawan at katauhan.